Good day, Kamaster! Welcome to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. Ang topic natin sa araw na ito ay mabubuhay pa rin ba ang battery pag na-discharge? Ang tamang sagot dyan, depending sa battery. May battery kasi na pag i-charge mo sa battery charger, mabubuhay kahit no voltage, walang voltahe, as in dead bat na talaga. Pero after charging, mga 4 hours, kusang nadi-discharge. At dahil dyan, may tanong ang ating viewer na si Sir Mark Lochabis. Ang tanong niya ay, panotice loads, paano po pag nag-discharge na ang battery? Mabubuhay pa rin ba at mababalik pa ba sa dati na hindi na siya nagdi-discharge? Salamat loads! So, yun po ang ating sasagutin. So, meron tayo ditong baterya na GS Plus 1. Ayan po, makikita nyo sa camera. GS Plus 1 po yan. Ang size niyan ay NA60 lamang po. Pang kotse lamang siya. Pang Toyota Vios. Pang Suzuki Celerio. Ang amperes nito sa baterya na ito ay 46 amperes lamang. 12 volts. Low maintenance, ditubig kung tawagin. Kasi nakalutang po ang kanyang takip sa ibabaw. Ang 6 na butas, nakalutang po siya. So, low maintenance yan pagka ganyan. Ditubig kung tawagin. So, ito ay baterya ng ating customer na si Sir. Nakakabit ito sa kanyang kotse na Suzuki Celerio. 4 years na daw ang paggamit niya sa baterya na ito. So, ito ang ating gawing halimbawa sa tanong ni Sir. Itong baterya na ito ay malapit na maging dead bat. I think nasa 2 volt something na lang. Para mapatunayan ko sa inyo, yung tester natin yan. Ito po ang ating gagamitin na tester, itong Zotic. Kasi yung aking load tester na kulay pink yung kanyang ilaw, pag nalabas ang voltahe ng baterya, ay nasisira. Kailangan siyang ayusin. So atin na itong ititester. Ito, minus sa battery. Negative polarity po yan ng isang baterya. Itong polo ng baterya, ito ang negative. Ito naman sa kabila, plus sign po sa baterya. Itong polarity ng baterya, ito po ang positive polarity ng baterya. So itong alligator clip ng ating tester, itong kulay itim, dito natin siya ikakabit sa negative polarity ng baterya. Itong pula naman na alligator clip ng ating tester, dito natin ikakabit sa positive ng baterya. Yan. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading sa voltahe ng baterya na ito ay 2.7 volts something na lang. Lubat na po yan. Di natin alam kung makaka-recover ang baterya na ito. Kasi ang fully discharge ng battery ay 11.2 volts. So yan, 2.7 volts na lang. So di natin alam kung makaka-recover pa yan. Pagka ganyan, huwag natin husgahan na sira na agad ang baterya. Ang ating gagawin, susubukan nating i-charge. Pag hindi tumataas ang gauge ng ating charger, automatically sira na ang baterya na ito. Subukan nating i-charge. Kabit natin dito sa negative. Yan. Ito naman sa kabila sa positive. Ayan. So atin na siyang isaksak dito sa saksakan. Diyan natin siya sasaksak. Diyan. Yan. So nakasaksak na yan. At atin ang i-open. Ito yung on-off switch ng charger. Yan. So open na natin. Ayan, pansinin niyo po ang edge ng ating charger. Dahan-dahan siyang tumaas. Ayan po. Kita nyo naman sa actual. Dahan-dahan siyang tumaas. So, ibig sabihin, sinyalis po na nagcha-charge ang baterya. Ayan po, nagcha-charge siya. Possible na mabubuhay pa ang battery na to. I-charge natin ng 8 to 12 hours after charging. Tatanggalin na natin at iti-tester kung ilan ang inabot ng voltahe sa baterya na ito. Pag tester mo, umabot ng 13.1 volts or something ang reading ng baterya, tatandaan mo, din papalamigin mo muna ang battery ng 4 hours pataas. After mo palamigin ng 4 hours, tester mo ulit. Kung 12.4 to 12.6 volts, goods na goods ang baterya, malakas. Pero kung 10 volts na lang pababa, sinyalis na sira na talaga ang battery. Yan ang pinakasikreto ng battery kung mabubuhay pa ba or hindi. Ang baterya,
Kahit lubat na lubat po yan, kagaya na lang nitong ginawa nating halimbawa, lubat na lubat po ito, nabubuhay pa rin yan at na-charge pa rin yan. Kagaya nito, tumataas na yung gauge na ating charger. May ibang baterya na pag i-charge, pag hindi nataas yung gauge, itong gauge ng charger po, yan, pag hindi po mataas yung arrow na yan, nananatili pa rin sa ibaba, kahit nakasaksak na yung plug sa kuryente, sinyalis na nasira na po talaga yun. Kasi proven and tested ko na po yun. Ilang beses ko na po nasusubukan yan. Maraming gusto magpapacharge dito na customer. Ngayon, gusto nilang subukan. Di pinapakita ko sa kanila para makita nila na totoo ang sinasabi ko. Ayun, nakita nga nila hindi na tumataas yung gauge na yan. Kaya sinyalis na sira talaga. So may mga case na ganun. So sa case na to, tumataas pa naman yung gauge niya. Di pa natin masabi na porke tumaas ng gauge ng charger, nagcha-charge na, nagkakarga ng baterya, goods na yan. Hindi pa po. Bago natin sabi, after charging, papalamigin mo muna yan ng 4 hours pataas. After mo pinapalamig ng 4 hours pataas, tester mo ulit. Kung 12.4 to 12.6 volts, ibig sabihin, goods na goods ang battery, malakas. Pero kung 10 volts na lang pababa, ibig sabihin, sira na po talaga ang battery. Kusang nagdi-discharge. Kasi kung goods battery yan, hindi kusang magdi-discharge. Bago matapos ang ating video, big mega shoutout sa iyo Sir Mark Luchabis. Shoutout rin sa ating mga viewers na walang sawang nanonood ng ating mga video. Thank you po sa inyong lahat. And also sa ating mga silent viewers, thank you po sa inyo. At sa OFW nating taga-subaybay, thank you po sa inyong lahat. Malapit na tayo mag 20,000 subscribers. I hope sir na naibigay ko ang tamang sagot sa tanong mo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope na naibigay ko po sa inyo ang tips and idea. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa inyong mga kakilala, kaibigan, kung sa tingin nyo na matutulungan ng ating video. At maraming salamat po sa inyong panonood at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motorride. Bye!